Napuruhan ang Bicol Region sa pananalasa ng Bagyong Christine. Bukod sa baha, problema rin ang lahar mula sa Bulkang Mayon. Narito ang report. Puspusan ang relief operation ng mga lokal na pamahalaan para magatid ng tulong sa mga naapekto ang residente ng Bagyong Christine. Pero pahirapan ang paghatid ng tulong. Gaya na lang ng Naga City na hindi mapasok dahil binaha ang mga daan papasok ng lungsod. Dahil dito, humaba ang pila ng mga truck at bus na may lamang mga pasahero. Nag-reach yung threshold ng flooding. Lumampas ng 600 mm yung rainfall ng 24 hours. Saka nagpang-abot po kasi yung high tide ng San Miguel Bay, Bicol River at yung ang resulta rito, pumasok sa Naga River kaya binaha po yung Naga. Tuloy-tuloy ang pag-rescue, lalo't may mga barangay pa rin sa lungsod na lubog sa baha na katabi lang ng ilog. Sa kuwang ito ng Philippine Army, tumulong sila para ma-rescue ang isang sanggol na nasa loob ng planggana. Isinakayang sanggol sa pump boat. Ayon sa Naga CDRRMO, nasa 1,000 pamilya ang nasa evacuation center. Biniverify pa ang ulat na 11 na ang casualty at 2 ang nawawala. Binahari ng mga lugar sa lalawigan ng Camarines Sur, kasama ang bayan ng San Fernando, kung saan nagmistulang dagat ang mga palayan. Damay rito ang bahay na nasa tabi ng kalsada na nalubog sa baha. Lubog din sa baha ang bahagi ng bayan ng Nabwa. Nakuha na ng video ang residente na nakakapit sa puno ng nyog habang rumaragasa ang tubig. Mabilis naman siyang nailigtas sa mga rescuer bago pa man abutin ng baha. Namigay na rin ng relief goods ang provincial government para sa mga apektadong mga residente sa bayan ng Milaor at Pili. Umabot naman hanggang ikalawang palapag ng bahay ang tubig sa bayan ng Libon Albay. Mabuti na lang at na-rescue ang mga residente. Hindi rin ligtas sa baha ang evacuation center. Samantala, ilang sasakyan sa Ginubatan Albay ang tila nilamon ng lahar mula sa Bulkang Mayon dahil lubog ang mga ito sa lahar. Kasunod pa rin ito ng mabigat na pag-ulan na dulot ng Bagyong Christine. Ayon sa FIVOX, maaring dumaloy ang lahar sa mga bayan sa southeast at southwest ng Bulkang Mayon, partikular ang Legazpi, Kamalig, Ginubatan, Daraga at Santo Domingo. Nasa 18 pamilya naman sa Tayabas City sa Quezon ang lumikas na dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Christine. Ang food packs at hygiene kits ay pinamimigay ng LGU. Yan ang balitang pambansa ni Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. Narito tayo ngayon sa Litaw River sa Tayabas City, Quezon Province. Isa ito sa mga ilog na pinakabinabantayan ng lokal na pamahalaan ng Tayabas. Dahil sakaling tumaas ang tubig sa ilog na ito, ay kailangan kaagad ma-evacuate ang mga naninirahan sa barangay San Isidro Zones 3 at 4 na bahain na lugar dito sa Tayabas. Nanunuluyan na ang nasa 18 pamilya sa mga itinalagang evacuation center sa mga barangay sa lungsod ng Tayabas ayon sa pinakahuling tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay Mayor Lovely Reynoso Pontioso, sinabi ng alkalde na nasa 58 individual na ang lumikas sa Tayabas City dahil sa malakas na pag-ulan. 9 dito ay mula sa barangay Kamaysa, 8 sa Ilayang Ilasan at 1 naman sa barangay Palale, Ibaba. Samantala, mahigpit namang tagubili ni Mayor Reynoso Pontioso na paigtingin ang pagpapatupad ng preemptive action sa lungsod. Panawagan din ng alkalde sa mga residente, tumalima sa mga ipinatutupad na safety measures ng mga otoridad at palaging unahin ang kaligtasan. Kami po ay handa sapagkat ang aming DRRM office kasama ang iba't ibang mga ahensya ng lokal na pamahalaan, lokal at national, ay sama-sama at tulong-tulong sa responde sa aming mga kababayan sapagkat meron pong mga ilang evacuees din kami sa ilang mga barangay na affected. Sa panayam naman ng Radyo Pilipinas Lucena, sinabi ni Tayabas CDRMO Head Dr. Rosario Paderes Mandilaria na nagpapatuloy ang pagsasagawa ng Hazard Identification Risk Assessment and Control o HIRAC sa iba't ibang barangay at ang water level monitoring sa mga ilog sa lungsod upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Tayabas City is very ready and always prepared kasi we are fortunate na ang ating liga ng barangay ay napakataas ng cooperation naman sa CDRMC. Ganoon na rin ang ating chairperson na si Mayor, talaga namang in constant coordination and naka-hands-on talaga siya.
Kasabay nito, nakapamigay na rin niya ang LGU kaninang umaga ng hot meals at hygiene kits para sa mga residenteng apektado ng Bagyong Christine. Dagdag ni Bandelarya, nag-iikot pa rin ang mga kawani ng CDRMO kasama ang BFP Tayabas sa iba't ibang low-lying areas ng lungsod upang magbandilyo at magpaalalang bukas ang mga evacuation center sa bawat barangay sakaling kailanganing lumikas ng mga residente. Wala pa namang naitatalang untoward incident sa lungsod dahil sa Bagyong Christine. Mula sa Radyo Pilipinas, Lucena, Joshua Miguel Suarez para sa Balitang Pambansa.